Welcome sa kayo mga boss, welcome sa ating channel. Sa video natin na ito ay ating pag-uusapan ang pinakamatabang basketball player na naitala sa kasaysayan. Maniniwala ba kayo mga boss na ang damulag na ito ay may height na 6'10" at tumitimbang ng 500 pounds na halos doble ang bigat niya kay Shaquille O'Neal. So sino nga ba itong tank build na ito mga boss? Kaya halina't ipakikilala ko siya sa inyo. Pero bago nga ang lahat mga boss ay nais ko munang humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para maging updated ka sa mga kwentong basketball gaya nito. So ito na nga mga boss, si Troy Jackson o mas kilala sa kanyang alias na Escalade na may pinaghalong katawan ng wrestler at skills ng isang basketball player. Pero take note mga boss, hindi siya isang NBA player, bagkus ay isa siyang street baller. Marami ang aliw na panooring magbasketball ang damulag na ito. Dahil sino ba naman ang mag-aakala na sa kanyang katawan na dambuhala ay kaya nitong gumalaw ng isang natural na point guard. At hindi mo nga mapagtatanto kung saan niya kinukuha ang bilis at liksi ng galaw niya sa kabila ng bigat ng kanyang pangangatawan. So kagaya nga ng sinabi ko kanina mga boss, si Escalade ay nasa 500 pounds o katumbas ng 4.5 sako ng bigas. Well, sa ganung katindi nga mga boss, ang bigat na dinadala ng tuhod niya. Pero makikita mo naman na parang wala namang problema dahil sa bilis ng mga crossover at mga dakdak niya. Si Escalade mga boss ay kapatid ng isang NBA superstar noon na si Mark Jackson. Pero hindi nga pinangarap ni Escalade ang maging isang NBA player tulad ng kuya niya. Dahil okay na raw na mayroong isang Jackson sa pamilya nila na nasa NBA. So dahil milyones na nga ang kinikita ng kuya niya sa NBA, ay ito naman na naging dahilan niya kung bakit bumobo siya ng gusto mga boss. Nasa palagi nga siyang naaambunan ng biyaya na nanggaling sa kuya niya kung kaya't nabibili ni Escalade ang lahat ng gusto niya. At malaki nga ang nagagastos niya pagdating sa pagkain. Ganun pa man mga bossing ay hindi pa rin naman nawawala ang hiling niya sa basketball. Sa halip na mas pinili nga niyang maglaro sa mga kalye kung saan may basketball court. Na ang kalimitan nga pinaglalaroan niya ay ang Rocker Park sa New York. At dito nga niya pinakita ang galing niya sa basketball. Dahil sa husay at athletic skills niya at samahan mo pa ng pagiging kwela sa loob ng court mga boss ay naging mabenta siya sa masa na siya lang ang inaabangan palagi sa tuwing may nagaganap na streetball game sa Rocker Park. Dito rin niya nakasama mga bossing ang hari ng streetball game noon na si The Professor na mas lalo pang sumikat si Escalade dahil sa tambalan nilang dalawa at sila ang naging sentro ng streetball sa New York. So konting backstory muna tayo mga boss. Noong 1991 ay nakapaglaro nga siya sa isang community college sa Alabama. At dito nga ay marami ang napabilib sa kanya. Dahil saan ka ba naman nakakita ng 6'10" ng height na may bigat na pangangatawan na nagpo-point guard? Bagay nga na marami ang nag-offer sa kanya na college team sa NCAA Division 1. Na ang pinili nga niya ay ang University of Louisville. Pero may isang bagay mga boss na kondisyon sa kanya ang Louisville. Na kinakailangan muna niyang mapababa ang kanyang timbang bago siya makapaglaro dito. Bagay na kanya namang ginawa. Pero di nga ganun kaganda ang nilaro niya dito mga boss. At unti-unting nawawala ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili sa pagbabasketball. Kaya sa 2 taon niya doon mga boss ay naglaro nga lang siya ng 20 games na may average na 3.1 points at 2.6 rebounds na halos hindi nga siya napakinabangan ng team. In short, binangko nga lang si Escalade. So matapos ito mga boss ay naglaro naman siya para sa Harlem Globetrotters. Pero isang bagay lang mga boss ang nagpabago sa buhay ni Escalade. Ito ay nang kuhanin siya ng End1 na isang basketball brand apparel na mas nakilala pa sila sa mga nilalabas nilang mixtapes kaysa sa binebenta nilang sports apparel. At dito nga ay sabay nga silang kinuha ng End1 ni The Professor. Dahil nga sa matinding tandem ng isang dambuhala at payatot na ito ay mas nakilala pa ang End1 sa buong mundo. Kaya nilibot nila Escalade at The Professor ang iba't ibang bansa para ipakilala ang streetball na sila na ang marahil na masasabing mga pioneer at legend para sa laro na ito. Magkaiba man ang size nilang dalawa mga boss ay parehong-pareho naman ang kanilang galawan. Mas marami pang nakukuhang pansin ito si Escalade at siya pa mismo ang pinipilaan para magpa-picture sa tuwing may event ang End1. So dahil sumikat na nga ng gusto si Escalade mga boss, taong 2005 ay nang ma-feature siya sa isang sport magazine kasama si The Professor na Sports Illustrated. At take note mga boss dahil silang dalawa ang ginawang cover nito noong June 13, 2005 na ang kalimitan ay mga NBA superstar talaga ang na-feature dito para maging cover. Pero sa pagkakataon na ito mga boss, ay ang mukha
kamukha nga ng dalawang legend sa streetball ang nailagay dito. Kaya ganun na nga lang kalaki ang nagawa nilang ingay sa mundo ng streetball na kahit pa mga NBA legend ay nagpapapicture sa kanila. Kung tutuusin mga boss ay kaya naman talaga magpapayat ni Escalade. Pero ang magiging kapalit nga nito ay mawawala yung imahe na binuo niya na halos 2 dekada na nagpasikat ng gusto sa kanya. Pero sabi nga ng karamihan na masama talaga ang sobra dahil ang imahe na inalagaan niya ay mismo magiging dahilan kung bakit maaga nga nagtapos ang kanyang istorya. Dahil habang umiidad siya, hindi na nga niya kinakaya ang kanyang bigat na dinadala at unti-unting lumalabas ang mga sintomas na pahina ng pahina ang kanyang mga tuhod. Na kahit ang katandem niya na si The Professor ay hinihikayat na siya magbawas ng timbang. Pero sadya talagang matigas ang ulo nito ni Escalade at hindi niya ito pinakikinggan. At noong February 20, 2011, sa gitna ng promotional tour ng End 1 ay nangyari nga ang kanilang inaasahan. Si Escalade ay binawian ng buhay habang natutulog na napag-alaman nga ng mga doktor na ang sanhi nito ay hypertensive heart disease at 38 years old ay maagang nawala ang isang streetball legend na si Troy Jackson. Dahil sa pagkawala ni Troy, ang buong streetball community ay nagluksa na kung sa paanong bilis ng pagbulusok ng kanyang karir ay siya rin namang bilis ng kanyang maagang pagkawala. Ano sa tingin nyo mga boss kung sinunod lang ni Escalade ang payo ng kanyang mga kaibigan at kapatid na magbawas ng timbang ay hindi sana mangyayari sa kanya ito. Marahil marami pa sana siyang napasaya, napahanga at napangiting mga fans in the future. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss at bago nga tayo magtapos ay nais ko muna ulit tumiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para maging updated ka sa ating mga future videos.